magandang lalaki tayo. Hindi magandang gabi Pilipinas. Tayo ay nandito upang magbigay ng ligaya at saya. At tayo ay 24 na naman sa buhay natin ito. Ay, at lagi tayong maging malakas kahit tayo puyat at patuloy na maging lakas na hindi umaayaw. Ay, patuloy naman natin na ibigay ang ating buhay at lakas, ang ating spiritual at ang ating katawan lupa sa ating Panginoon Diyos. Lagi tayong manalangin at araw-araw ay tayo bigyan ng lakas na hindi umaayaw upang lahat ng mga ito ay malagpasan natin sa buhay. Ang mga negatibong enerhiya, negatibong mga tao, mga negatibong bunganga, di ba? Lahat yan ay hindi natin tinatanggap at binabalik natin sa kanilang mga kaisipan na negatibo. Yan ay magiging ang inyong isip ay magiging malinaw at hindi na mag-isip ng negatibo sa kapwa natin. Sa ngalan ng Panginoon Diyos, ako'y lagi na lang ako nakakaramdam ng mga negatibo sa ating kapaligiran, kahit dito sa aking trabaho. Tayo ay mga tao talaga na evil eye kung tumingin. Lahat yan ay ibinabalik ko at ako humihingi ng proteksyon at gabay at lagi akong naniniwala na lahat ng ito na dumadaan sa ating buhay ay pagsubok. At minsan ay ito na rin ang ating karma sa ating mga nagagawang kamalian ng araw at tayo itinutuwid sa tama upang maging tama at maging maayos ang ating kaisipan, ang ating hangarin at gawain sa buhay. Lahat ng bagay ay may kapalit. Lahat yan ay pinagbabayaran. Hindi natin pwedeng ito baliwalain kasi sapagkat ang buhay natin ay hindi perpekto. Alam natin na marami tayong pagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Ikaw man o ako, siya, sino man. At tayo bibigyan ng ang ating mga nagagawang kamalian sa kapwa natin ay nabibigyan sila ng hustisya. Ang bawat tao, hindi natin alam kung ano ang abilidad o ano man ang kanilang hiniling ay minsan natutupad, ay minsan ay hindi. Sapagkat marami rin silang nagagawang kamalian sa buhay. Kaya tayo bigyan nyo ng kalawakan ng ating isip. Lagi tayong magdasal, maniwala sa Panginoon at ibigay ang buong puso at isip natin sa Diyos Ama ang makapangyarihan sa lahat. Sapagkat siya ang makapangyarihan at hindi ang pera. Tandaan nyo, ang pera kaya lang dugtungan ng ating buhay, pero ang Diyos, lahat sa kanya ang milagro. Kaya kang buhayin, kaya kang pagalingin nang walang ginagamit na anumang instrumental o anumang bagay na ipinapahid. Diba? Yan ang katotohanan. Ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos ay mas makapangyarihan kaysa salapi. Ang salapi ay ginawa lamang ng tao upang tayo ay kontrolin ng bawat senaryo o bawat kaganapan sa buhay natin na ang gamit ay salapi. Diba? Kaya lagi natin maging mapagmatsyag at maging tawag nito, protektado ang ating sarili sa mga tao na may nais na hindi ka nais-nais. Tayo lagi tayong magbigay ng ilang minuto o oras sa Panginoon. Kahit man lang sa isang araw ay magbigay tayo ng isang panalangin para sa kanyang proteksyon upang tayo biyayaan at bigyan ng maayos lagi na katawan at isip at puso at damdamin. At lahat ng mga bagay na nakakasama ay ating maiwasan. Ang mga tukso ay ating layuan sapagkat ang tukso ay nandiyan lang lamang sa ating paligid. Minsan ay tayo natutukso, di ba? Kaya nga tayo laging kontrolin ang ating sarili upang hindi tayo mapunta sa maling direksyon at maling tao. Kaya maraming salamat Panginoon sa araw-araw na lakas na hindi umayaw sa mga anghel sa langit. Ang aking anghel na si Saint Gabriel at si Raphael, just my angel guide and always spirit guide, our spirit, our mother or all or your lolo, lola, we give our self and lagi natin silang maalala
sa mga espiritong banal na hindi natin kilala kung sino man ito, na gumagabay at nagbibigay sa atin ng protection din sa buhay upang maramdaman at makita natin ang kaganapan at ay buksan ang ating damdamin ng isip at kaluluwa. Hindi tayo umasa sa isang mga manggagamot o anumang etc. na yan, na tayo lamang ang makakasagot sa ating dinadamdam at nararamdaman. Ang intuition at ang sense, ang ating instinct, ay meron tayong kakayahan upang buksan ito. Hindi lamang umasa sa salita at bunganga ng mga ibang nilalang na puro minamanupula ka lang pa lamang. Di ba? Kaya tayo magbigay lagi ng panalangin sa Panginoon upang hindi tayo pasukan ng mga negatibong ito. At lagi tayong magmahal ng totoo at wagas sa kapwa, lalo na sa ating minamahal na esposa, asawa o nobya. Lagi natin bigyan siya ng halaga. Hindi natin dapat ito ginagawa ng kalokohan o anuman ng ating nagawang kamalian ay hindi na natin gagawin sa darating pang ating minahal. At ang mga minamahal ay hindi dapat talaga sinasaktan. Ito ay kailangan mahaba ang ating pasensya sa kanila. Hindi tayo, alam mo naman ang buhay ng tao, may pagkasiraulo, may sala sa init, sala sa lamig, di ba? Ang babae ay ganun. Kaya kailangan natin maging pasensyoso at maging huwag na sumabay sa init ng ulo. Hindi dapat sinasabayan. At laging intindihin, mag-intindihan, hindi dapat pagtaasan ng bunganga, bigyan ng ikaw ganito, ganyan, dapat hindi tayo naging ganito, di ba? Maraming ganyan senaryo. Kaya ito ay aral lamang sa ating buhay at binibigyan ko kayo ng dapat ay lagi tayong maging mapagkumbaba at mapagpasensya sa kapwa. Hindi natin magtataas tayo ng ihi, lalo na sa ating kapareha, di ba, sa buhay. Hindi natin binibigyan dapat ng negatibong ating minamahal. At patuloy lang tayong kumapit sa Panginoon dahil ang Diyos Ama ang ating naglikha ng langit at lupa at sa atin. At lagi natin re-respetuhin ang ating magulang. Kahit hindi natin magulang ito, magbibigay pa rin tayo ng respeto sa kanila. Dahil sila ang ating, kung wala sila, ay wala tayo sa mundo. Diba? At bibigyan natin ng pagmamahal. Lagi natin iintindihin sila. Kahit mali, wala tayong magagawa. Yan ang ating, kailangan natin gawin ang ating pagiging anak. Hindi natin kailangan sumagot sa pete-pete. Takha! Okay. Pagdating ng araw, ikaw maging magulang at mangyari sa iyo yan, ay napaka-salimuot, di ba? Kung anong ginawa ng iyong anak, ay gagawin din sa iyo ng iyong anak. Ganun yung kasabihan, di ba? Kaya tayo, unawain natin sila minsan, ay talagang ang magulang ay ipinoprotektahan din tayo sa mabuti. Hindi tayo dinadala din sa mali. Minsan talagang minsan merong pabor-tabor. Wala tayong magagawa kung yan ang pinapaboran niya, yan ang gusto niya para sa iyo. Tanggapin mo at ipakita mo na mali siya. Ganun lang, na hindi karapat-dapat sa iyo ang isang nilalang, di ba? Hindi na natin kailangan mag-agreemento pa kayo upang masaktan ng bawat isa at damdamin ng isa't isa, di ba? Magulang pa rin natin yan, nanay at tatay natin ay maano yan, tawag dito, naiintindihan ka niyan at matamdamin, lalo at matanda na. Kaya tayo laging maging maayos sa ating pag-uusap sa magulang natin. Hindi natin kailangan bastusin at lagi tayong sumunod kahit hindi natin gusto mga bagay na sinasabi, ay magulang pa rin natin sila. At glory to God, at maraming salamat. Napakahaba na nito, 10 minuto na. Kung ito'y madada-upload pa natin, salamat po Panginoon, at patuloy mo po akong biyayaan sa araw ng Disyembre 17, 17. At sana'y pagdating ng Pasko, tayo'y lumigaya at sumaya at bigyan ng magandang kinabukasan at ang hinihilingan nating pagmamahal at pag-ibig ay dumating sa buhay natin. O ano man ang aking dinasal at hinihiling, ako'y nandito, I'm here
Thank you, Lord God. Glory to God. Maraming salamat po sa lahat ng ating manonood. Maraming salamat po, Panginoon, sa lakas na hindi umayaw. Patuloy niyo kong protektahan sa lahat ng kasamaan at mga anumang nais ng mga tao sa ating buhay o anumang sino man o nino man. Wala tayong tinutukoy upang wala naman tayong masaktan sa ating mga sinasabi nito. Ito ay nagbibigay lamang tayo ng protection sa ating sarili. Lagi tayong maniwala na lahat ng mga anghel sa buhay natin at ang mga espiritu ay gumagabay lahat sa atin. Nandito lang sila sa ating paligid upang itama tayo at ilagay tayo sa mabuting tao o mabuting buhay o ano man ito at maging makontento at maging masaya kung anong nais ng ating puso at isip at damdamin. Maraming salamat, Panginoon. Lahat tayo maging maayos sa araw-araw at malapit na ang Pasko. Thank you. Namaste, domo, simasen.